Imagine po ninyo, isipin na lang po ninyo mga kapatid, kung kaya nilang pagulungin tatlo, magtatanong po ba sila? Hindi nila kayang pagulungin tatlo. Paano mapagugulong ni Jesus? Tama ba? Tama ba? Okay, tingnan po natin. Sa kaso ni Jesus, inulus pa nila ng sibat ang tagiliran nito. Ngunit ipagpalagay natin si Jesus ay buhay pa nga at nagkamalay sa loob ng libingan. Paano niya mapagugulong ang bato na nakatakip sa libingan na hindi kayang pagulungin ng tatlong babae? Ano po? Paano rin ang mga bantay Romano? Nakikita po ba ni Jesus kung ilang bantay Romano ang nasa labas? Nasa loob po siya, nakikita po ba? Hindi. Alam po ba niya kung ilang Romano sundalo sa labas? Hindi. No? Hindi niya alam eh. Ngayon, ang tanong, paano yung mga sundalong Romano? No? At paano rin siya makalalayo samantalang may sugat ang kanyang mga paa? Ganoon natin tingnan yung sitwasyon ko. No? Paano siya makalalayo? Gayong may sugat ang kanyang mga paa. Paano siya magtatago? Gayong kailangan niyang magamot. At paano niya mapaniniwala ang kanyang mga alagad na siya ang nagtagumpay sa kamatayan? Diba? Paano yun? Ang nagbibigay ng buhay, isang impresyong kakailanganin ng mga alagad sa kanilang ministeryo sa darating na panahon. Ano ho yun? Lalabas niyo, niloloko ni Jesus yung kanyang mga alagad. Hindi naman pala totoo Jesus yung sinasabi mo. Sabi mo lang, mabubuhay ka sa ikat ng araw, hindi naman pala totoo. Ngayon, ano yung pangangaral namin sa kanyang paghayo? Wala. Yung makakahayo pa ba kung hindi? Makakapangaral pa ba kung hindi nabuhay? Hindi. Yun ang nakikitil sa Kristyanismo eh. Ngayon, papaano niya hihikayatin yung kanyang mga alagad na siya'y nagtagumpay sa kamatayan kung siya mismo, alam niya sa sarili niya hindi siya nabuhay sa mga patay. Ano ang gagamiting sandata? Ano ang gagamiting paraan? Ano ang gagamiting pruweba ng mga magsisipangaral na alagad? Kung yung kanilang ipinangangaral, wala rin naman pala kakayahan, mabuhay sa mga patay. Kung ganito nga, kailangan lang nilang ilabas ang bangkay upang matigil lang ang usapan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ngayon, ba't hindi nila mailabas? Kasi wala sa kanila ang bangkay, wala sa mga naman. Ano ang nangyari? Totoong nabuhay na magmuli ang ating Panginoon Jesucristo sa mga patay. Ngayon, ano ang banal na mensahe kung bakit binuhay ng Diyos ang kanyang anak mula sa mga patay? Ano ang pag-asang ipinaaaninaw sa bawat isa sa ating bakit binuhay si Kristo? Nagpapatutuo na mayroong pagkabuhay na magmuli. Ang pinakamalaking ebidensya na ating nakalap tungkol sa pagkabuhay, ang pinakamalaking ebidensya ng pagkabuhay na magmuli ay ang mismo pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Jesucristo. Kung titingnan natin yan, dito po sa, bigyan niyo pa parang konting pa lang po. Sa 1 Corinthians 15, ang sabi dito ay ganito. 1 Corinthians 15, 12 hanggang 14 po patuloy, ang sabi dito ay ganito po. 15:12 po ng 1 Corinthians. Kung si Kristo may pinangangaral na siya muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo'y nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na magmuli ng mga patay? 13. Dadapat kung walang pagkabuhay na magmuli ng mga patay, hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan na ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan. Alin po? Ang inyong pananampalataya. Walang kabuluhan. Suntok sa buwan. Suntok sa araw ng ginagawa natin. Kung tunay na hindi muling binuhay si Kristo sa mga patay. Nasabi sa 15 o sa 16, sapagkat kung hindi muling binuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Ano pa ang sabi? Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Ang ginawa pala ng Diyos, kung hindi tunay na
na binubuhay na maguli ang mga patay. Pinaasa lang sina Apostol Pablo. Pinaasa lang yung 12 angkan. Ang pag-asa at ang katuparan ng pangako ng Diyos sa pag-asa ipinangako niya na bubuhayin ng mga patay. Ipinangako pa niya doon pa lang sa Old Testament. At ang katuparan ng si Kristo. Paano kung hindi nabuhay si Kristo sa mga patay? Sayang yung paglilingkod ng mga tao sa una. Walang kabuluhan ang kanilang pananampalataya. At ganun din tayo. Walang kabuluhan ang ating pananampalataya kung hindi muling binuhay si Kristo sa mga patay. No? Subalit, merong mga tao nga hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Tulad ng ito, isang kwento na ito na hindi siya naniniwala sa pagkabuhay na maguli. No? Pakinggan po ninyo mga kapatid, mabuti itong aking babasahin. Sa isang simenteryo sa Hanover, Germany, ay may kakaibang puntod. Isang babae ang hindi naniniwala sa pagbangon ng mga patay ay nagutos sa testamento niya na ang paglilibigan sa kanya ay dapat matibay na wala raw magagalaw dito kung totoo mang may pagkabuhay na maguli.